Let's continue to in our topic, Abraham's faith. So nating natalakay po ang rumors of Abraham's faith. Number 2, the reality of Abraham's faith. So dumako tayo sa Roman number 3, for this is the last. From verses 6 up to verse 8, the results of Abraham's faith. Ang resulta ng pananampalataya ni Abraham. Let's read. Verse 6, gaya naman na sinasabi ni David tungkol sa pagiging mapalad ng tao na itinuturing ng Diyos na matuwid, na hiwalay sa gawa. Mapapalad ang mga pinatatawad sa kanilang mga masamang gawa at ang mga tinakpan ng kanilang mga kasalanan. Mapalad ang tao na hindi ibibilang laban sa kanya ng Panginoon ang kasalanan. Let us pray. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayon po, dakilang Diyos, sa magandang araw na ito, na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nawa po, Panginoon, ang iyong mga salita ay bigyan niyo po ng bisa at kapangyarihan sa buhay po namin at maintindihan namin, maunawaan namin at mailagay sa puso namin ang mga salita ng Diyos na ngayon po ay aming tatalakayin sa ngalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Palapakan natin ang Panginoon. So sa ating tekstong tatalakayin sa mula verses 6 up to verse 8 po, dahil tumugon si Abraham ng may pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, no, may ilang mga resulta sa kanyang buhay na karapat-dapat nating pansinin. So, ilalarawan ni Pablo ang mga simulaing binanggit niya tungkol sa pananampalataya ni Abraham, ngunit ginamit niya si David upang ilarawan ang kanyang punto. Ano ho yung pagkagamit ni Apostol Pablo sa talatang ito ng ating gintong talata mula verses 6 up to verse 8? Ito po'y kinuha po niya sa aklat ho ng mga awit, kapitulo 32, talatang 2. Sabi ho dito, verse 2, mapalad ang tao na hindi pinaparatangan ng kasamaan ng Panginoon at sa kanyang espiritu ay walang pandaraya. Blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity and in whose spirit there is no deceit. So bakit nasabi po ni David ito? Dahil naranasan ho niya ang napatawali ng Diyos sa pagkakasala, sa pagpatay ho niya at pangalo niya. Tignan niyo mga kapatid, ang Psalms 32 po ay kanyang binanggit ho ito ni Haring David po. Sabi ho niya, mapalad ang tao na hindi pinaparatanganan ng kasamaan ng Panginoon. Tignan niyo po mga kapatid, ano ho ba ang kasalanan ni Haring David na ginawa ho niya? Unang-una po, ay ano po, hindi ho siya lumaban sa digmaan na kung saan yun ho ang kanyang tungkulin as a king. Siya ho ay frontliner ng digmaan during the Israel time. Pero nung ginawa ho niya, siya po ay nandoon sa kanyang palasyo at doon ho, pa-easy-easy ho siya. Tingnan niyo po ang nangyari po. Dahil wala ho siya sa labanan, doon ho pumasok po ang demonyo ho. Na kung saan po ay tinukso ho ang Haring David sa pamagitan ho ng babae na kung saan ay si Bathsheba. Na kung saan si Bathsheba po ay naliligo po sa kanyang bakuran, sa kanyang palasyo at napansin ho niya ang magandang hugis ho ng katawan ni Bathsheba at pinagnasaan ho niya at kanyang kinuha. At yun ho ang pangalawa na kanyang kasalanan, pangangalo niya na po. Pangatlo po, dahil gusto ho niya maangkin si Bathsheba, pinapatay ho niya ang asawa ni Bathsheba na si Urias. Bakit po? Kasi si Urias po ay kapitan ho ng bansang Israel during the time of Israel, no, kings, yung pag-reign ho ni Haring David. Pero tingnan ho ninyo mga kapatid, yung tatlong kasalanan ho niya at yung major na ho kasalanan ho niya yon, pinatawad ho ba siya ng Diyos? Pinatawad ho ba siya ng Diyos? Yes, pinatawad ho siya ng Diyos. Yun ho yung gusto kong ipakita ho sa inyo na pinapakita po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Roma chapter 4. Na kung saan po mapapalad ng tao na hindi pinaparatanganan ng kasamaan ng Panginoon. Ibig sabihin po, kinuha ng Diyos ang lahat ng kasalanan ito dahil sa pagpapatawad ho ng Panginoon. So Paul reveals two great results that become ours when we trust Jesus for salvation. So inihayag ni Pablo ang tatlong magandang resulta. Pangalawang resulta na magiging ating kapag nagtitiwala ho tayo kay Jesus para sa ating kaligtasan. Number 1, sins are forgiven. Pakisabi sa katabi, sins are forgiven. Yes. All our sins are forgiven.
This word means sent away. Ang kahulugan ho niyan is sent away. Ang mga kasalanan ay pinatawad. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay pinaalis. Pag ang isang tao po'y sumampalataya sa Panginoong Hesus, automatic. Again, automatic po tinatanggal o pinaalis, pinapaalis ang ang penalty of sin. Pero ang nature of sin or yung sin nature ho ng isang tao ay nandyan pa rin. Kaklaro ko lang mga kapatid ha. Ang lahat ng ating kasalanan na magbubunga po ng penalty of sin. Ano ho yun? Yung pagpaparusa doon sa kapahamakan, doon sa pangalawang kamatayan, which is the hell or Gehenna, hindi na tayo pupunta ho doon. Walang sino mang taong sumampalataya kay Kristo Jesus na pupunta ng impyerno. Why? Kasi binayaran ni Kristo Jesus doon yan sa krus ng Kalbaryo. Pero ang isang taong pinatawad ng Diyos, yung penalty of sin, wala na ho yung penalty of sin, pero meron siyang sin nature. Ibig sabihin, kung meron kang sin nature, possible na ikaw ay pwedeng, sagutin niyo, pwedeng magkasala. Amen. Kaya ang isang manampalataya, nagkakasala. Amen. Pero hindi ko sinasabi sa inyo na license ho yun. No, hindi dapat nating tignan ang ating sarili. Ay, Lord, pinatawad mo naman ako from my sin from the past, present, and up to the future. Pinatawad na ho ninyo ako. Gagawin ko na ba paulit-ulit ang kasalanan? Di ba hindi naman? Hindi dapat. Bakit? Bakit hindi dapat? Tingnan ninyo. Sabi ho ng Book of Hebrews chapter 12, pinapalo ng Diyos ang ang kanyang minamahal. Yun ang gusto ko po ipakita sa inyo. Tingnan ho ninyo, pinalo ba ng Diyos si David nung siya ay nagkasala? Yes, nagkasala si David, pero anong ginawa sa kanya ng Diyos? Dinisiplina siya ng Diyos. Ang unang-unang disiplina sa kanya ng Diyos, Hindi po, yes, tama po yun, nawala yung joy of salvation. Yung anak po, pinatay ho ng Diyos ang kanyang anak. Kahit anong panalangin niya, nag-ayuno pa nga siya eh. Tignan niyo po, basahin niyo po yung unang Samuel. Pinag-ayuno pa ho niya yun eh. Pero ano pong nangyari? Dahil sa kanyang nagawang kasalanan. So kinuha pa rin ng Diyos yung kanyang anak. Kasi yun ho yung paraan ng pagdisiplina ho sa kanyang minamahal. At pangalawa ang nangyari po, doon ho sa kanyang kasalanan ang hindi alam ho ni Haring David. At dahil sa kanyang nagawang kasalanan, yung kaharian ho ni David. Bagamat yun po ay nagpapatuloy sa kanyang mga anak, pero anong nangyari po? Nahati. Tama? Nahati. Kailan ho nahati ho yan? Noong si Solomon ay namatay na. At yung kanyang mga anak, dun po, simula ho doon, nahati na po. Nahati na ang Israel, na-divide na po ang North and South. Parang South and North Korea. Okay. So, Huda at Israel na ho yan. So, yan ho yung paraan na kung saan ay talaga hong ang hirap kasi kalahon ninyo, madaling gumawa ng kasalanan. Say amen. Masarap bang gumawa ng kasalanan? Amen. Yes, masarap gumawa ng kasalanan. Ang pinakamahirap, kala niyo po, the consequences. Yun ho, mahirap. Kaya po, kung ako sa inyo, mga kapatid, kung alam ho ninyong mali ito, huwag nyo nang gagawin. Kasi bakit po? Kasi mayroong disiplina ang Diyos sa kanyang mga minamahal. So dito pa lang sa lupa, ikaw ay pinapalo na. Para pagtungtong mo ng langit, wala na pang pag-uusap. Ang pag-uusap doon kung papaano kanya gagantimpalaan. Wala na hong babanggitin. Etong nagawa mong kasalanan, eto na yung ginawa mong kasalanan noon. Pagkatapos maging Christian, itong ginawa mo, nagpatuloy ka sa kasalanan. Wala nang ganun. Bakit? Dito pa lang sa lupa,
dinidisiplina ka na para pagtungtong mo ng langit, wala nang pag-uusap patungkol sa sin nature natin. Amen? Amen? Okay po ba yun, mga kapatid? Kaya hindi ho natin sinasang-ayunan po magkasala, Ha? Hindi, sa LDC, okay lang pala magkasala. No, hindi ho. Hindi ho natin pinapaboran. Hindi ho natin ginugusto ang paggawa ng kasalanan. Pero ang kabutihan lang ho ng Diyos ho dito para sa atin, every time na tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, ang tanging ginagawa lang ng Diyos ay magpatawad palagi sa atin. Amen? Wala ho siyang ginagawa, kundi magpatawad lang. Ganun lang ho kabait ang Diyos. Mapagpatawad ang Panginoon. Kaya sabi ho ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 7, sabi dito, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may paikisama tayo sa isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So mga kapatid, kaya nga po dito, hindi intentional ang kasalanan. Hindi natin intensyon o gagawin ang kasalanan. Why? Kasi pinapakita ho dito na tayo po ay nasaan? Liwanag. Kaya isang tao pong nakasumpong ng kaligtasan, nakasumpong tayo ng Diyos sa buhay ho natin, kailanman hindi ka lalakad sa kadiliman. Ikaw ay lalakad sa liwanag. Why? Kasi nilinis tayo ng dugo ni Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Wow! Praise God! Our sins, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Wala na tayo sa penalty of sin o parusa ng kasalanan. Why? Sabi ng Romans chapter 8 verse 1, ano sabi niya? Ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Hallelujah. Actually, that's one of my favorite verse in the Bible. Romans chapter 8 verse 1. Actually, kay Brother Anton, naalala mo, Brother Anton, ito yung share ko sa'yo. Ako nare-recall ko pa rin. Yung nasa clinic ako ninyo, ito yung share ko kay Brother Anton. Sabi ko sa kanya, ngayon ngay wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Once ang isang tao ay naniwala, sumampalataya kay Kristo Jesus, hindi ka nahahatulan doon sa tinatawag nating kapahamakan ng impyerno. And that is the penalty of our sin. Wala na. Kasi sent away na. Pinaalis na ng Diyos. Inalis ng Diyos yung nagdahilan ng penalty of sin natin because of Jesus Christ. Amen? Are you happy? Masaya ko ba kayo? Pero parang hindi ko nakikita sa mukha ninyo. Amen. Ako masaya po ako. Dahil alam ko po, hindi na ako haharap sa judgment na ito. Ang pupuntahan kong judgment, hindi ang white throne judgment. Ang pupuntahan kong judgment ay ang Bema judgment. Hallelujah! Bakit po? Kasi dun sa Bema judgment, lahat ng ginawa ko sa daigdig na ito ay gagantimpalaan ako ng Diyos doon sa piling ng Panginoon. Hallelujah! Palapakan natin ng Panginoon. And then number 2, sabi ni Apostol Pablo na kung saan ay ang isang taong mapapalad, ang isang taong hindi na pinapatatanganan ang kanyang mga kasalanan. Why? Number 2, sins are covered. This word means covered so completely that can never be uncovered. Natakpan ng lubusan ng hindi na mabubunyag. So, ibig sabihin, hindi na uungkatin ng Diyos ang mga kasalanan ng tao. Hindi na niya bubusisiin. Ang tao kasi po ay magsasaka. Alam niyo po ba ang magsasaka? Ano ibig sabihin nun? Nagtatanim ng sama ng loob. Minsan, humingi ka ng tawad sa tao na gawan mo ng kasalanan, pero naka-trademark pa rin sa isipan niya ang lahat ng ginawa. Even nga sa family, even nga sa mag-asawa eh. Di ba? Ang hirap. Bakit po? Kasi tao lang ho tayo. Tao lang ho tayo. Minsan, asawa ko eh, pinagtaksilan ako eh. Pero pinatawad ko na siya. Pero bakit mo pa inuungkat?
Hello? Ang Diyos ay hindi ganoon. Pag pinatawad ka na, hindi na niya uungkatin pa ang mga ginawa mo, hindi ka tulad ng tao. Mga kapatid, kung kayo po ay mag-asawa, kung meron man po nagawa na pagkakamali ang asawa mo, huwag mo nang uungkatin pa sa pag-uusap ninyo yung nagawa niyang kasalanan, baka makapasok pa ang demonyo at guluhin pa kayo. Tama po ba ako? Kasi naniniwala po ako, ang Diyos kasi ay Diyos ng kapayapaan. Pakisabi sa katabi, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, hindi Diyos ng kaguluhan. Minsan ang problema ho ganyan ho sa buhay mag-asawa. Minsan ang dila natin, ang talas ng dila natin. Kahapon kasi, ang sama ho ng pakiramdam ko. Ano po, sama talaga ho ng pakiramdam kahapon. Siyempre, tao lang ho ako. Nakapagsalita ako ng hindi maganda sa asawa ko. Pero ang kagandahan nung kalahon ninyo, after ho noon, hindi man ganong kasakitan. After ho nung kalahon ninyo, siguro mga 1 minute. Mga 1 minute. Nakonsensya ako. Sabi ko sa asawa ko, sorry ha. Kalahon ninyo yung bang, hindi mahirap magsalita ng sorry kung alam mo talagang meron kang mali. Pero bakit ang hirap magsalita minsan ng sorry sa isang mahal mo sa buhay? Because of what? Pride. Kalahon ninyo, mas maganda pala kung ganun po yung halimbawa nagkakamali yung ating asawa, nagkakamali ang bot mismo, nagkakamali. Say sorry. Mas maganda kung inaamin ng kasalanan. Kalahon ninyo, lalo hong nagkakaroon ng magandang intimacy ang mag-asawa pag umaamin. Nagsasabing sometimes, Han, sorry ha. Peace be with you. Amen. Kapayapaan ang hinahanap ko. Hindi kaguluhan. Amen. Ang sarap kasi ho, sa mag-asawa po, nagsasama kayo ng ng masaya. Ako po, pinangarap ko ho yun, kalahon ninyo, dahil ako po ay product of broken family. Kaya noong ako po ay nagkaisip at 10 years old, sabi ko sa sarili ko, pag ako nagkaroon ng pamilya, hindi ako tutulad sa tatay ko, ayoko ng ganitong magulang pamilya. Bubuo ako ng pamilya ng masaya. At yun po ay natupag. Dahil nakabuo po ako ng pamilyang masaya na nagmamahalan. A Christian family that the center is our Lord Jesus Christ. Yun naman talaga po ang mahalaga eh. That the center of the family is the Lord Jesus Christ. Kasi pag sentro si Jesus sa pamilya mo, pag nagkaroon man ng aberya, nagkaroon man ng mga misunderstanding, nandun po si Kristo Jesus na kukunbit sa bawat puso ng bawat sa atin at magsasabi, magpakumbaba ka na sa asawa mo. Sabihin mo na ikaw ang mali. Hindi, lalaki ako. Dapat siya. Minsan ganun, hindi mo ba? Lalaki ako. Ako ang head of the family. Pero minsan dapat ang head of the family, dapat po nagpapakumbaba. Amen. Kasi kalaunin ninyo, yan ay napapanood ng mga anak ninyo. Nakuha ninyo. Kasi kung napanood ng mga anak ninyo, si daddy, mambait ah. Nagawa niya yung kasalanan, pero humingi siya ng tawad kay mami. Kala niyo po nangyayari ho dyan? Paglakit, nagkaroon na po ng pamilya ang mga anak ninyo, sasabihin nila, gagayahin ko din si daddy. Gagayahin ko din si mami. Yan ho kasi ho yun eh. Ang isang Christian family, nagiging maganda ang produkto ho niyan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon for that. Bagamat naliis po yung ating mensahe doon, partially, sins are covered.
Kaya ang isang tao na nakagawa ng pagkakasala sa atin, dapat takpan na natin. Amen? Na hindi na nating bubuksan kasi yan ho yung halimaw sa banga. Alam niyo po ba yung halimaw sa banga? Pag yung halimaw sa banga, yan po ay lumabas. Yan ang kikitil sa buhay ho natin. Na ugnayan natin sa Panginoon. The blood of Jesus is so powerful that it covers all sins. Again, all sins, past, present, future, have all been covered. Yan ang paniniwala ko, may eternal security ako sa Diyos. Eternal security. Hindi ang mga kasalanan ang dahilan kung bakit pupunta ang isang tao sa impyerno. Take this word. Mark this word, brother and sister. Hindi ang kasalanan niya ang dahilan kung bakit siya pupunta ang isang tao sa impyerno. Pupunta ang tao sa impyerno dahil hindi siya sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun po yun. Yang kasalanan mo, kayang patawarin ho ng Diyos ho yan. Yung hindi kanya mapatawad, yung hindi mo pagsampalataya sa kanyang sinugo na walang iba, si Jesus. Kaya pupunta ang isang tao, halimbawa, mahal mo sa buhay, hindi naniniwala, hindi sumampalataya kay Christ. Doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi dahil siya'y makasalanan, hindi dahil sa kanyang kasalanan kung bakit bumasak sa impyerno. Pupunta sa impyerno ang mahal mo sa buhay. Why? Kasi nireject niya ang God's grace. Ang grasya ho ng Diyos. Amen po ba? So hindi ko sinasabi na okay o ayos lang magkasala ang Kristyano dahil galit ang Diyos sa kasalanan. Kaya nandyan ho ang 1 John chapter 1 verse 9 na lagi ho natin kino-quote every time na tayo po ay nagkakamali. Hindi ito license to sin, brother and sister. Hindi ito license to sin. Ang 1 John chapter 1 verse 9 na kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan sa Diyos na tayo papatawad, yes, papatawarin ka ng Diyos. Pero after na ikaw ay mapatawad ng Diyos, nandyan ang discipline. Amen po ba, mga kapatid? May grounds even our parents nga po. Palimbaw, nagkamali ang ating anak o grounded ka ngayon. Kahit pa pinatawad kita, bawal ka nang mag-cellphone. Di ba may ganon? Bawal ka nang mag-cellphone ngayon. Kasi bakit? Kasi yun eh. Dahil sa kasalanan, may consequence. Ngayon, pag-usapan po natin, bakit mahalaga ang faith sa buhay ng isang tao? Bakit mahalaga po? There are reasons faith is important. Anong dahilan? Bakit mahalaga ang pananampalataya? So the Bible defines faith as the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kalahon niyo mga kapatid, ito yung minana ko sa mga nauna kong mga naging pastor ko sa charismatic. Na lagi sinasabi ho ng mga pastor ko ho doon sa charismatic, sa Pentecostal, kung ikaw ay mag-a-abroad, pupunta ka sa Japan, anong perang gagamitin mo? Di ba yen? Kung pupunta ka sa Saudi Arabia, anong gagamitin mo? Real. Kung pupunta ka sa US, anong gagamitin mo? Dollar. Tama. Kung pupunta ka sa Europa, anong gagamitin mo? Kung sa Diyos, anong gagamitin mo? Pananampalataya. Faith. Yan ho yung lagi ko pong napapakinggan sa aking senior pastor ho sa charismatic. Kaya every time na kami po ay dumudulog ho sa Diyos, we use our faith. Pananampalataya sa Diyos. Talaga hong hindi ho kami umiinom ho ng gamot noong araw. Bawal kaming uminom ng gamot. Dahil every time na kami po umiinom ho ng gamot, kami po ay nagkakasala. At pag kami po umiinom ho ng gamot, kami po ay mahina ang aming pananampalataya. Yung panahon po yun ay wala ho kaming medicine cabinet. Bawal ho kaming pumunta ho ng doktor. Ang uunahin muna namin ay ang Diyos. Pe-pray muna kami. Yun ho yung ginagawa ho namin nung araw. Kasi we use this verse, yung Hebrews, Hebrews chapter 11 verse 6. So, number 1, reasons kung bakit mahalaga ang pananampalataya. Without faith, it is impossible
to please God. No? Why is faith necessary? Because without it, we cannot please God. In the book of Hebrews chapter 11, verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Ang tao kasi mga kapatid, ang hirap mapaniwala sa Diyos. Dahil ang tao po ay lagi nakatingin. Saan? Sa kapwa. Nakatingin sa mga bagay. Kinakailangan meron siya nakikita. Kinakailangan meron siya nahawakan. Kinakailangan meron siya nararamdaman. Yan ang tao. Gusto ho ng taong makakita. Gusto ng tao na meron talagang Diyos na nahahawakan. Kaya ang tao po ay kahit doon pa lang pilit na ho nilang hinahalintulad ang Diyos na ito na si Yahweh sa mga bagay na nakikita. Kaya ang ilan sa kanila po ay gumagawa ho sila ng mga imahen. Kaya nga yung unang kasalanan ng bansang Israel po, doon pa lang sa Ehipto, minanaho nila ho sa bansang Ehipto yung paggawa ho ng mga Diyos-Diyosan. Doon sa panahon pong yun po, ang Diyos-Diyosan ho ng mga Ehipto po ay palaka. Ano ba ito? Ano ba yung mga dumating sa kanyang mga salot? Ahas! Meron pa ba? Ano ba yun? Surot ba yun? Ay, hindi surot. Ano ba? Tikbalang! Oh. Ay, tikbalang. So, ano ba yun? Ano ba yun? Balang, tikbalang. Paano? Okay. Eh, joke lang po. Hindi totoo yun. Pastor, nagkamali ka talaga eh. Okay po. Lahat pong yung mga kapatid, yun po yung kanilang mga sinasampalatayanan ng Egyptians. Lahat ho nung kanilang Diyos-Diyosan nung mga panahon na yun, yun po yung umaano sa kanila. Gumugulo sa kanila. Para bang sinasabi ho ng Diyos na si Yahweh na mas makapangyarihan ako sa mga dinodiyos ninyo. Tingnan niyo mga kapatid, nung si Moses at si Aaron po nagpakita ho ng ahas. Di ba yung tungkod ho ni Moses ay kanyang itinapon at naging ahas? Sabi ho ng paraon, kaya din ng mga salamangkero ko ho yan. Anong ginawa ho sa mga salamangkero? Itinapon din nila ang kailang mga tungkod at naging ahas. Pero agandahan nito, kinain ho ng ahas ni Moses ang mga ahas ng mga salamangkero. Doon palang pagpapakita na mas greater ang Diyos na si Yahweh kaysa doon sa Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. So ibig sabihin, namulat ho ang bansang Israel nung sila po ay mahigit 400 taon na naroon sila sa bansang Ehipto. Kaya paglabas ho nila sa bansang Ehipto, pagkatawid ho nila ng Red Sea, wala lang si Moses. Wala lang ang pastor nila. Nagkagulo na ho sila. Anong ginawa nila? Kinonsensya ho nila si Aaron. Bakit dito wala tayong Diyos? Nasa si Moses? 4 na pong araw na. Nasa na si Moses? Gaw mo kami ng Diyos-Diyosan. Kaya nung ginawa hong uto-utong si Aaron, aka na yung mga ginto ninyo, tunawin natin, gawin nating guya. Kaya nung panahon po yung tinunaw ho ni Aaron ang mga alahas nilang ginto at ginawang gintong guya. At yun ho yung kanilang sinamba. Yun yung mga kapatid, ang hirap pong mapaniwala ng tao patungkol sa Diyos kung espiritual ang pag-uusapan. Kaya yun ho yung problema po. Kaya ang pagsamba ng mga tao ay para doon sa nakikita. Pero tandaan ho natin, ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan lamang. Kaya doon papasok po ang Hebrews chapter 11 verse 1 na the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Hindi nakikita. Kaya ang konsepto ng pananampalataya ay mga hindi nakikita na paniniwalaan mo. Hindi ito bagay. Kaya nung napakinggan ni Abraham ang Diyos, napakinggan lang niya ito. Piniwalaan niya ito. Hindi ho nagpakita ang Diyos sa kanya. Napakinggan lang niya ang tinig. Ngayon, tanong, sa panahon ba natin ngayon napapakinggan natin ang Diyos ng tinig by audible voice? Hindi na po. Dahil ang salita ng Diyos ay enough for us.
Kasi ang tinig niya, once na binabasa mo ang salita niya, yan na ang tinig niya. Amen? Once na nakikinig ka ng salita ng Diyos, preaching and teaching, yan ang tinig ng Diyos. Yan lang. Wala lang iba. Kasi baka iba ang mapakinggan mong tinig. Kasi si Satanas po ay marunong din magsalita. Amen? Kaya aware ho tayo. Pag wala na ho sa Bible ang pinag-uusapan, aware ho tayo. Kasi nasa Bible lang po ang lahat ng ito. Ang paniniwalaan natin ay sa Bible lang. Paglabas sa Bible, hindi na tayo dapat maniwala pa. Amen po ba? Panghawakan lang natin ang napakinggan. Katulad ni Abram, napakinggan niya ang tinig ng Diyos. Anong sabi lang sa kanya? Abram, alis ka na sa Haran. Dadaling kita sa isang lugar na kung saan ay merong pulot. Merong yaman sa lugar na iyon. Naniwala si Abraham. Okay po. Pangalawa, bakit mahalaga po ang pananampalataya? Faith moves God to act. That's number 2. Ang pananampalataya ay nag-uudyok sa Diyos na kumilos. Tama ba, Pastor? Ang napakinggan ko? Ha? Ang pananampalataya ang mag-uudyok para gumalaw ang Diyos. Tama po. Pwedeng yes, pwedeng no. Bakit may no, Pastor? Ito lang ho yan. Sa no, hindi natin pwedeng alisin ang sovereignty ng Diyos. Ang soberanya ho ng Diyos. Ang Diyos po kasi ay pwede ho siyang kumilos sa lahat ng tao. Pwede niyang udyukan ang lahat ng tao. Pwede ho siyang gumawa sa lahat ng tao. That is the sovereignty ng Diyos. Ngayon, kung sa prayer, kung sa panalangin, tayo po ngayon ay manampalataya na. Tayo po ay mga Kristiyano na. Ngayon po, hindi ho tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos kung tayo po ay hindi maniniwala sa gagawin ng Diyos sa buhay po natin. Ano ibig sabihin natin? Okay, faith moves God to act. Okay, tuloy natin po ang tinatalakay. Kasi ito ho yan. Sa no, pwedeng alisin yung soberanya, hindi natin pwedeng alisin. Kasi gugustuhin ho ng Diyos at wala makakapigil sa Kanya kung Kanyang gugustuhin. Ito lang ho yan. Sa yes, kung may hinihingi tayo sa Diyos, kailangan ho nating paniwalaan siya. Amen po ba? Ano man ang ating mga panalangin, mahalaga po, meron tayong faith sa Kanya. Parang papasok ho yan, yung sinasabi ho ng mga senior pastor ko ho dati sa charismatic. Kung pupunta ka sa Japan, gagamitin mo ang yen. Kung pupunta ka sa US, gagamitin mo ang dollar. Kung pupunta ka sa Saudi Arabia, gagamitin mo ang riyal. Kung ikaw'y manalangin sa Diyos, gagamitin mo pananampalataya. Kasi faith, without faith, it is impossible to please God. Anong verse natin na kinakailangan nating panghawakan na gagawa ang Diyos, gagalaw ang Diyos, depende sa pananampalataya ng isang tao. Tingnan niyo mga kapatid. Mark chapter 2 verse 5. Anong sabi ho dyan? Mark chapter 2 verse 5. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, tingnan niyo po, mark this word. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sino ho yung nanampalataya dyan? Anong ho yan? Anong senaryo ho yan? Di ho ba yung hindi natin malaman kung 3 ba yan, 4 yan, 2 ho ba yan? Pinag-usapan ho ng mga Bible scholars, pwedeng yan po yung 4 kasi po lumpo ay inihulog. Binakbak ho yung pinaka-rooftop ho na yon. Bakit po? Dahil doon sa loob hindi na ho makapasok ho yung 4 na kasama ho yung lumpo. Hindi makapasok kaya ang ginawa nila ay binakbak ho nila yung rooftop. Dahil ang bahay po ng bansang Israel ng mga panahon po yun ay gawa ho sa, ang tawag doon, tisaba ang tawag doon. Dayame. Parang gano'n. Binakbak ho yun. Nung binakbak ho yun, doon ho inihulog. Tama ho ba yung word na yun? Yung idinos-dos-dos. Ang yung lumpo. Kaya ho yung eagerness ho nung 3 o 4 na tao ho yun, nung makita ho ni Jesus ang kanilang pananampalataya, doon po sinabi ko sa lumpo, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan.
When Jesus saw yun, his friends, faith, he said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." Maraming mga talata sa Biblia na nagsasabi na gumagawa ang Diyos sa tao kung sila ay may pananampalataya. Ang tao na walang pananampalataya ay may pag-aalilangan sa Diyos. Tama po ba? Kasi kung ikaw ay walang pananampalataya, ibig sabihin nyo, ng opposite ho niyan, meron kang pag-aalilangan sa Diyos. Tama? Yung apat na tao pong ito, wala silang pag-aalilangan. Na naniniwala sila, nung idinustos ho nila ang kanilang kaibigan na lumpo, naniniwala ho yung apat na kayang pagalingin ni Jesus yung lumpong yun. Kaya nung unang-unang binanggit ho ng Panginoong Jesus, ang unang pinakamahalaga sa isang tao na may sakit, "Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan." Anong ginagamot ho dito una-muna sa isang tao? Di ho ba ang kanyang espiritual? Tama po ba? Hindi inuuna ho ng Diyos ang pisikal. Ang unang-una muna ay pinatatawad po yung kanyang ugnayan ho sa Diyos. Why? Kasi ho yung kasalanan ang hindrance para hindi makagawa ang Diyos sa atin. Tandaan natin, pag ang isang tao po ay may kasalanan, that is the hindrance in our relationship with God. So kinakailangan mapatawad muna. And after nung pinatawad na po ni Jesus ang kasalanan, doon pa lang sinabi ni Jesus, "Bangon." Tingnan nyo, package po ang Lord. Pag gumawa ang Diyos sa isang tao, package. Completely, ang kanyang kasalanan, pinatawad, kaya ho tayong pagalingin ng Panginoon. Tanong, naniniwala ka ba, Pastor Ray, sa himala? Naniniwala ho ba tayo na ang Diyos ay kayang magpagaling? Naniniwala ho ba kayong kayang magpagaling ang Diyos? Yes, naniniwala po ako. Pero ang tao po, wala tayong kakayahang magpagaling. Sabi ko sa inyo, wala na ho tayong gift of healing. Wala na po ang gift of healing sa church. Dahil naniniwala po ako, ang lahat ng yan ay nag-cease na. Pero ang Diyos ay gumagawa ng himala sa isang tao kung gugustuhin niyang pagalingin ka. Ang kailangan lang ho natin, manampalataya tayo. Amen po ba? Si Pastor Banji, na tayo po ay dudulog sa Diyos, mananampalataya sa Diyos, "Lord, according to your will, pagalingin ho ninyo si Pastor Banji." Amen po ba? Kung katulad ho ng apat na magkakaibigan, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, never na nag-alinlangan, doon gumawa ang Diyos. Doon gumawa ang Panginoong Jesus. Kailangan natin ito sa pananalangin natin. Hindi ka pwedeng manalangin sa Diyos na nag-aalilangan sa Kanya. Meron ba, Pastor Ray, na dumadalangin, nag-aalilangan? Yes. Yes. Bakit ka pa manalangin kung nag-aalilangan ka? Much better wag ka nang manalangin kasi yung panalangin mo hanggang bubong lang. Naniniwala ho ba kayo doon? Kung nag-aalilangan ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at wala kang pananampalataya sa Kanya, ang panalangin mo hanggang bubong lang. Hindi makakarating saan? Sa trono ho ng Diyos. Kaya ang kailangan ho natin ay manampalataya tayo sa Diyos na iyon na kaya niyang gawin ang mga bagay na hinihingi natin sa Kanya. Amen po ba? Basahin po natin James chapter 1, verse 6 up to verse 7. Ngunit humingi siyang may pakilakas. Pananampalataya na walang pakilakas. Pag-aalilangan sapagkat ang nag-aalilangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Yan ho yung mga nag-aalilangan. Kaya ni Lord. Ay Lord, kaya mo siguro, Panginoon. Gagamit ka pa ng siguro. Kala nyo minsan nagpe-pray ho si Ray. Meron siyang panalangin, sana Lord, ibigay niyo po kay Daddy ito. Sana, Lord, ibigay niyo po sa akin to. Anak, pag magpipray ka, alisin mo na yung sana. Bakit po, Daddy, alisin ko yung sana? Kasi yung sana, nag-aalilangan ka pa. Alisin mo na yung sana. Kaya kala nyo,
yung anak kong yon, wala na yung sana. Pag meron siyang panalangin sa Diyos, Lord, salamat po, ibibigay niyo po sa akin ito ayon sa iyong kalooban. Amen po mga kapatid. Wala lang sana pa. Amen po ba? Kaya naniniwala kasi merong Diyos sa langit na nakatunghay sa iyo. Kung meron kang panampalataya, kalulugdan ka ng Diyos. Tutugunin ka ng Diyos. Why? Kasi humingi ka na merong pong pakilakas. Panampalataya na walang pakilakas, pag-aalilangan. Nung nabubuhay pa po ang aking ina, dahil ako po ang unang naging mananampalataya ho sa amin, meron kaming refrigerator. Ewan ko kung nare-recall pa ho ng mga old members ho ng church. Kung bakit ho na born again ho ang aking ina, meron ho kaming refrigerator nung araw na antigo. Alam niyo ba yung Kelvinator? Yung Kelvinator? Lakas ho sa kuryente ho nun. Yung Kelvinator. Antigo po yun. Nung hindi pa kami mananampalataya, yung ref hong namin ho yun, pag yun po ay hindi na po gumana, kahit anong gawin ho namin, sira na, papagawa na ho namin sa gumagawa ng ref. So, nung naging Christian po ako, makinig ko kayo mabuti. Because of my faith during that time, dahil ako po ay nasa charismatic, yung faith kong yun ay talagang wala hong pag-aalilangan. Naalala ko ho noon ay 2 months old pa lang ako sa faith ko noon. 2 buwan pa lang ako ho noon. Bigla hong nasira ho yung aming refrigerator. Sabi ho ng nanay ko, Nak, wala tayong pera. Wala na tayong pagpagawa ng ref natin. Sira ang ref natin, anak. Eto po, sinabi ko sa nanay ko, Ma, naniniwala po ba kayo na pag sinaksak ko itong, ang tawag dito yung dulo? Yung kawad, ay kawad ba doon? Yung flag sa outlet, naniniwala ka ba, Ma, na ang technician natin si Lord, tintindi ho ng faith ko ho nung, ginawa ko pang technician si Lord doon. Ganun ko nung araw. So, wala akong pag-aalilangan. Dahil naniniwala po ako na ang Diyos na sinasampalatayanan ko ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Yung po yung sinasabi ho ng pastor namin eh. Pastor Camilo Principe. Mountain mover, ang tawag ho doon. Actually, meron ho siya mga topics sa amin noon. How to move mountains. Papaano mo uugain ang bundok. Ganun ho ang mga tema ng kanyang mga mensahe. Kala ho ninyo, napakinabangan ko ho yun. Totally talaga, sira po ang rep namin. Pero dahil sa faith ko sa Diyos, sabi ko, Ma, hindi pa Christian ang nanay ko nun ha. Sabi ko, Ma, patungan mo ng kamay mo. Nileens namin yung rep namin. Hindi ho ng nanay ko, nauto ko nanay ko eh. Talagang lay hands mo namin. Eto, Ma, kinakailangan sumang-ayon ka ha. Pag hindi ka sumang-ayon at nag-alilangan ka, hindi tayo tutugunin, Lord. Sabi ko sa nanay ko. Eh siyempre, hindi pa nga mananampalataya ang nanay ko noon, that time. Sabi niya, sige, hindi ako mag-aalilangan. Di ako nag-pray. Patong na nanay ko sa rep namin. Patong naman ako. Eto panalangin ko, tatandaan ko. Lord, gumawa ho kayo ng himala. Ikaw ang technician ng rep na ito. Dahil wala kaming pampagawa, ikaw ang gumawa sa rep na ito. Amen. Ganun ho ginawa ako, mga kapatid. Wala akong pag-aalilangan wala akong pag-aalilangan. Meron akong panampalataya na gagawa ang Diyos ng himala. Nung sinaksak ko sa outlet, ang nanay ko po ang hinutusan ko, Ma, sige po, buksan mo na ang rep. Wala akong pag-aalilangan. Tung pagbukas niya, umandar. Sabi niya, kinalibutan ako, Ray. Sabi niya sa akin, Ray, sasama ako sa iyo sa next Sunday. Tanong, nung nasira ba ulit yung rep namin, ganun pa rin ho ba ang ginawa ko? Hindi na ho.
Hindi na ho. Makinig kayo mabuti ha. Inalaw ho ng Diyos na mangyari ho yun. Bakit po? Kasi hindi pa nga mananampalataya ang aking ina. Dahil gusto kong patunayan yung Diyos na pinaglilingkuran ko, gumagawa ng himala kahit sa anumang mga bagay. Kaya ang aking ina po ay nadala ko kay Kristo Jesus dahil lang sa sirang refrigerator ho namin. Tingnan ho ninyo mga kapatid. Kasi po hubingi ako sa Diyos nang walang pag-aalinlangan sa aking puso. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, nasira ulit ho yun. Pero hindi na ako inutusan ng actually, parang sinabi ng nanay ko ata noon, Ray, patungan natin ulit ang kamay. Hindi na po, ma. Tapon na natin yan. Permission na sa atin yan. Ganito lang ho yung mga kapatid. Tignan ninyo. Nung si Lazaro namatay, tingnan niyo po nung si Lazaro namatay, binuhay ba ni Kristo Jesus? Bakit binuhay si Lazaro? Bakit kaya? Kasi po, sino ho yung nag-aalilangan ho doon? Yung kapatid, di ho ba? Sino yun? Si Marta. Tingnan ninyo po mga kapatid gusto ko ipakita sa inyo. Ang isang tao pong wala hong salita ho ng Diyos, punong-puno ho yung pag-aalilangan yan. Previously, bago ho buhayin si Lazaro, anong ginagawa ni Marta? Di ba nagluluto? Nasa kusina? Busy. Gumagawa ng mga bagay para ibigay kay Kristo Jesus. Ang kanta naman ang motibo ng puso niya eh. Pero tingnan ho ninyo, anong ginawa ni Marta? Inutusan si Kristo Jesus. Anong sabi ho niya? Panginoon, utusan mo nga si Maria. Ako'y nahihirapan sa pagluluto dito. Nakaupo lang dyan. Ang ginawa ho ng Panginoong Jesus? Marta, Marta, mukha ka ng bruha. Bakit po? Bakit po? Kasi po, abala sa mga bagay. Pero anong sinabi ni Jesus? Mas maganda ang pinili ng kapatid mo, Marta, nang maupo siya sa paanan ko at nakikinig ng aking mga salita. Tingnan niyo mga kapatid. Si Maria, mas pinili niya ang pinaka-the best, ang maupo sa paanan ni Kristo Jesus, makinig ng salita ng Diyos. Bakit sa atin dito? Si Pastor Ray ang haba mag-preach. Bakit maikli lang ang ating praise and worship? Kasi ine-emphasize ko sa church, mas mabuting, mas lamang ang paikinig ng salita ng Diyos. Why? Faith comes by hearing and hearing and hearing and hearing by the words of Christ. Kasi hindi ka magkakaroon ng pananampalataya kung hindi ka makikinig ng salita ng Diyos. Kaya noong si Marta po, hindi pa rin niya sinunod ang Panginoong Jesus. Marahil naging abala pa ho siya. Kaya anong ginawa ho ni Marta? Nag-alilangan siya kay Jesus. Yes, sinabi niya, mabubuhay siya sa huling panahon. Pero hindi niya nakita yung bumubuhay ho ng patay kaharap na niya. Imagine ho ninyo, yung bubuhay ng patay kaharap na niya, nag-aalilangan pa siya. Kaya ho nung binuhay po ng Panginoong Jesus si Lazaro, tanong, nabuhay ba siya magpakilanman? Hindi. Namatay pa rin ho siya. Ginawa lang ni Jesus na buhayan si Lazaro para manampalataya si Marta na si Jesus ang pinagmumulan ng buhay. Amen? Kasi yun po pinakamahalaga sa buhay ng isang tao. Ang pananampalataya ay nasa puso mo. And then number 3, faith strengthens us during trials. So ang pananampalataya ay nagpapalakas sa atin sa mga pagsubok. Liliwanagin ko po, hindi po ito mind over matter I don't believe in mind over matter na ginagamit ng mga hyper-faith. Pananampalataya ito sa salita ng Diyos. Yung pananampalataya na sinasabi ko dito mga kapatid na magpapalakas sa atin, hindi yung pananampalataya natin sa ating mga iniisip. Yung hubang hindi, mangyayari ito, ibibigay sa akin to ni Lord. Yung bang sasabihin mo, yung bang hindi masakit, pero alam mo masakit. And that is mind over matter. Amen po ba? Yung confession bring possession. Yung bang, hindi masakit, pero masakit.
Alam mo talaga masakit, pero kino-confess mo, hindi masakit. Then nananampalataya ka nga, hindi masakit, kaya hindi ka sasakit. Yun ba yung ibig sabihin nun? No. Ang pananampalataya na magpapalakas sa atin sa panahon ng mga pagsubok ng buhay ay pananampalataya natin sa salita ni Kristo Jesus. Palapaan nga natin ang Panginoon. Mga kapatid, ito ho yan. Kung bakit napakahalaga ng pananampalataya sa salita ng Diyos sa kanyang sinasabi. Tingnan po ninyo po kung paano tinawag ng Panginoon ang unang alagad na si Simon Pedro. Si Pedro po ay isang mangingisda. Ang buhay ho nila ay nasa dagat. Wala silang benta noong mga panahon po yun kung wala ho silang huli. Kawawa po ang kanilang pamilya. Tingnan ho ninyo ang senaryo, naguhugas na ng lambat dahil sa buong magdamag. Sabi ho doon sa senaryo, sa unang pagkakatawag ho, sa unang alagad na walang iba, si Simon Pedro, naguhugas na ho siya ng lambat. Sa buong magdamag ay wala silang nahuli. Eto na po ang Panginoong Hesus, dumating ho sa dalampasigan at ginamit ang kanyang bangka para tuntungan ng Panginoong Hesus, para mangangaral ang Panginoong Hesus. At pagkatapos na mangaral ang Panginoong Hesus, anong ginawa ho? Tingnan niyo mga kapatid, anong ginawa ho ng Panginoong Hesus? Sabi niya, Pedro, pumalaot ka ulit. Bakit po? Kasi nakinig na ho si Pedro ng salita ng Diyos eh. Tingnan niyo mga kapatid napakahalaga, gagawa ang Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya kung makikinig ka ng salita. Like this, nakikinig ka ng Word of God. Kaya habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, papasok yung salita ng Diyos sa'yo sa kanang tenga mo, hindi lalabas sa kaliwa, papasok yan saan? Sa puso mo at sasang-ayon ng isipan mo at ikaw'y magtitiwala sa sinabi ng salita ng Diyos. Yun ho yung pananampalataya sa salita ho ng Diyos. Yun yung ginawa ho ni Pedro. Basahin po natin ang Luke chapter 5, verse 3 up to verse 7. Dito tayo magtatapos. Lumulan siya sa isa sa mga bangka na pag-aari ni Simon at hiniling sa kanya na ilayo ito ng kaunti sa lupa. Siya'y umupo at mula sa bangka ay nagturo sa mga tao. Kasama na dyan si Pedro na nakikinig. Nang matapos siya sa pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, tingnan niyo po pumunta ka sa malalim at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang makahuli. Next verse. Sumagot si Simon. Tingnan niyo po, ang senaryo ang conversation nilang dalawa ng Panginoong Hesus. Analyze this verse. Guro, sa buong magdamag, ay nagpakapagod kami at wala kaming nahuli. Subalit, makinig kayo mabuti, subalit dahil sa iyong salita, ay iuhulog ko ang mga lambat. Yes, alam ni Lord yung pinagdadaanan natin. Pwede mo sabihin kay Lord na lahat ng problema mo. Sabihin mo, Lord, hirap na po kami. Si Tatay Bio kanina, bago tayo maggawain, sabi sa akin ni Tatay Bio, Pastor Ray, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sabi ko sa mga anak ko, bahala na kayo. Kaya sabi niya, umiiyak na lang ako, Pastor Ray. So, yun ho yung Tatay Bio na ngayon po ay dumaraan sa pagsubok ng buhay. Lahat po tayo, pwede natin i-confess kay Lord. Pwede natin isumbong kay Lord ang lahat ng pinagdadaanan ho natin sa buhay. Ika nga, ibulong mo sa Diyos. Ibulong mo sa Diyos ang mga pinagdadaanan mo. Tandaan mo, nakikinig ang Diyos. Sa lahat ng iyong mga bulong. Sa lahat ng iyong panalangin. Back to our message. Ano sabi niya? Sa buong magdamag ay nagpakapagod kami. Ibig sabihin, sukon-suko na sila. Wala kaming nahuli, Lord Wala kaming nahuli, buong magdamag, zero. Wala kaming makakain ngayon, wala kaming benta, wala kaming maiuwi sa pamilya namin. Pero ito yung magandang sinabi ho ni Pedro, ni Simon. Subalit, dahil sa iyong salita. Dahil sa iyong salita, ay iuhulog ko ang mga lambat, mga kapatid. Yung salita ng Diyos, yan ang panghawakan mo sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok ng buhay. Dahil sinabi mo, Panginoong Hesus,
Hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sinabi mo, Panginoon, hindi mo kami itatakwil. Sinabi mo, Panginoon, ask, it shall be given to you. Humingi kami at kami bibigyan mo. Humanap kami at makasumpong kami. Dahil sinabi mo sa iyong salita, yan ang panghawakan natin. Ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Anong ginawa ho ni Pedro? Humakbang siya ayon sa sinabi ng salita ng Diyos. Kapatid, ang panghawakan mo yung salita ng Diyos na araw-araw na binabasa mo. Panghawakan mo yan. Dahil sa iyong salita, iuhulog ko, humakbang si Pedro. Tandaan niyo mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi lamang sa salita. Ang pananampalataya ay sinasamahan ng gawa. Hindi yan sa justification, ha? Ulitin ko, hindi yan sa justification. Yan po ay sa sanctification. Amen? Amen? Kung meron kang pananampalataya, hakbangan mo. Paniwalaan mo. Huwag kang mag-aalinlangan. Katulad ni Pedro, dahil sa iyong salita, iuhulog ko ang mga lambat. Verse 6, nang magawa nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Verse 7, kaya't kinawayan nila ang mga kasamaan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka. Ano pa't sila'y nagpasimulang lumubog. Wow! Sa miracle. Dahil naniniwala po ako, ang Diyos ay pwedeng gumawa sa isang taong naniniwala sa Kanya. Amen. Dahil ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mahirap ang Kanyang ginawa. Kala hindi niyo actually, mahirap bang gumawa ng langit at lupa? Kaya bang gumawa ang tao ng ibon, lahat ng hayop, puno sa parang? Tandaan ninyo, ang mga bagay na ito ay napaka-imposible sa paningin ng tao. Pero sa Diyos, posible lagi. Ano mang bagay na imposible sa tao ay laging posible sa Diyos. Kung ikaw ay sumasampalataya na wala kang pag-aalilangan sa puso mo. Gayahin natin si Pedro. Dahil sa iyong salita, gagawin ng Diyos ang anumang bagay ayon sa Kanyang sinabi. Kung ikaw ay sumasampalataya. Pero dapat makita sa gawa, hindi sa ngawa. Dami mong tao ngawa na ngawa. Ngawa, pero hindi gumagawa. Tandaan ninyo, ang mahalaga may aksyon. Kung nananampalataya ka, umaksyon ka, humakbang ka, naniniwala ko, gagawin din ng Diyos ang mga bagay. Kung meron tayong pananampalataya sa mga sinabi ng Panginoong Hesus, kahit na tayo po ay nasa mga pagsubok, magagawa nating malampasan ang pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. Dahil siya ay Diyos na mapagbiyaya, Diyos na mapagmahal. Amen? Minsan, yung mga din pinagdadaan natin, napakatagal. Amen? Minsan may ganun. Minsan, napakadali lang. Pero minsan sa mga kapatid natin, ang tagal na pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. Pero ulitin ko, walang pagsubok na pinagkaloob ng Diyos sa atin na hindi natin magagawa. Magagawa nating malampasan ang lahat ng ito. Dahil mabuti ang Diyos. Amen? Dahil mabuti ang Diyos. Again, dahil mabuti ang Diyos. Kahit pa negative ang nangyari sa buhay mo, mabuti pa rin ang Diyos. Naniniwala po ako, all things work together for good. Naniniwala po ako sa talatang yun, mga kapatid. Romans chapter 8, verse 28. All things work together for good. Ano man nagaganap sa buhay natin, yan ay ikakabuti ho natin.
Huwag ho tayong mag-alinlangan. Huwag ho tayong mag-alinlangan. Naniniwala ako, inalaw ng Lord ang mga bagay na yan dahil ikakabuti natin yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikakabuti mo. Ikakabuti nating lahat ang mga nagaganap sa buhay ho natin. Palapakan natin ng Panginoon.